So guys, pakinggan natin tong buong interview kay VP Sara no ng media. Patungkol nga ito sa aligasyon ni Montulfo at dito na rin sasabihin niya no na maghanda na si Senador Bato de la Rosa nga mga kababayan tungkol nga dito sa ICC warrant no na sinabihan lang ni VP Sara na maghanda na baka matulad nga mga kababayan kay former President Duterte na baka mamaya kidnapin mga kababayan ito. Sabi nga ni Atty. Torion, baka matulad daw si Senador Bato dito kay PRRD. So baka maging PRRD 2.0 Senador Bato. Ayun, pakinggan natin tong buong ulat no kay VP Sara Duterte. Talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala ako ebidensya. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismoso. Aray ko, chismoso ka daw, Ramon Tulfo. Grabe, matindi tong banat ni VP Sara, no? Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot. Puro lang investigation. So yun yung sinasabi na mukhang yung sinasabing independent Commission for Infrastructure ay ginawa lamang para kontrolin yung istorya. Kontrolin yung narrative sa corruption scandal. Bibira siya ng passport. Yes. Oo, well, hindi ako nakakomment sa warrant of arrest dahil wala siya doon sa mga pronouncements, sa public pronouncements ng ICC. Pero gayon pa man, noong as early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya sa... Ito mga kababayan, sabi ni VP Sara kay Senator Bato maghanda na daw mga kababayan. Kung ano man yung mga posibleng mangyari tungkol sa ICC case. At ang sinabi ko sa kanya din na ang paghahanda niya magsisimula sa pagpili niya ng isang international law expert na mayroong experience sa ICC na abogado para nabibigyan siya ng advice kung ano yung mga dapat niyang law. But may investigation na yun sa mga Cebu province, mga mayors, mga officials doon. Kasi nakalid sila during the kasagsagan ng Baguio and Baguio Bakawan. Antayin natin, no? Yes. Antayin natin, no, kung ano yung action ng Department of Interior and Local Government dahil ito yung ahensya na kung saan under ang ating, nakapailalim ang ating mga local government officials. So, dapat meron silang saktong sagot, no, kung bakit wala sila doon sa kanilang area of responsibility Baguio. Lalo pati, pag ikaw ay governor or mayor, ikaw yung local chief executive. Ibig sabihin doon, ikaw yung head ng disaster council. So, kasama doon sa trabaho mo yung paghahanda ng disaster council at ano Vice, yung reaction ng grupo niyo po, yung pagkuha ka Senator Bato, what is your reaction regarding with that? Yung reaction ng grupo natin, hindi Laban, what is the reaction about the organization? Yung sa warrant of arrest Yes, kay Senator Bato de la Rosa. Hindi kasi po ako member ng PDP Laban. So, hindi ko alam kung ano yung action ng partido ng PDP. Pero noong narinig ko yung chismis na gano'n nga at meron pa sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating bayan na nagsasabi na merong warrant of arrest ay minessage ko siya at nakausap ko ang kanyang anak, nakausap ko si Maki de la Rosa at sinabi ko kay Maki na kung interesado man si Senator Bato de la Rosa ng abogado ay meron-recommend sa kanya na isang British Council doon based sa England yung
international law. VP, sabi ni Ramon Tulfo na sinanshi daw kayo ni Tungkulong at ni Chavit Singson sa disabilitation plan sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala ako ebidensya. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis. So, ang tawag sa iyo ay chismis. BP, sabi din ng Akbayan Party List na nagsabit na sila sa office. Bakit chismosa, madam? BP, bakit hindi chismoso? So, ano mong gusto niyong palabasin na itong si Ramon Tulfo ay isang ano? So, wag na natin banggitin. So, tuloy na natin. Ng request sa salin ng Presidente at Vice President. Are you willing to disclose her salary? Nandun naman na yung request at ang ina-expect ko ay ibibigay sa kanila na ombudsman dahil kasama naman din yan sa narrative ng mga yellow, ng mga pink, na akbayan, ng mga bayan, at ng Marcos administration, paghahabol sa akin. In fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo, na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking salin. So, hindi mahirap sa kanila na kunin yung salin. Kumusta si FPR dito? Kailan tuloy na mo siya? At kailan ka babalik doon sa last week hindi ko lang, basta before lumating ang nagkausap kami pagkatapos ng bagyo bago lumating ang bagyo Kuwan. Nagkausap kami dahil bigyan ko na ng update doon sa mga at ang pagbisita ko sa Hague ay wala pang petsa. Ang nandun ngayon sa Hague ay ang aking kapatid, ang aking kuya, Congressman Pulong Duterte. At ang susunod doon ay ang kanyang anak, ang aming congressman sa second district. Siya ang pakalit Yes. Wala naman siyang reklamo. Noong kami ay nagkausap, wala siyang reklamo. Mix, Code Fry, nor Crispy Breading Mix, nor ang all-in-one Keto Crispy. Pero noong nakausap niya yung kapatid namin, si Miss Veronica, ay nabanggit niya na sumasakit yung kanyang ulo. I-report na rin yun ni Kibino sa mga abogado para magawa ng karaan. Ano ba ang kailangan gawin? What's your Christmas wish po for the President? President Marcos? Last question. Wala po talaga. Disaster response ng Office of the Vice President. Disaster response. Yes. Alam ako nag-discover na po Doklit para dito on the lighter side. Yung disaster response ng Office of the Vice President, meron po kami satellite office sa Panay and Negros Island. At sila po yung unang nag-responde dito sa Negros Occidental. Ito po ang kanilang mga binigay na relief operations. Sa Canlaon City po, 500 rice boxes plus 100 water containers plus 200 na 5 kilos na rice. Yung rice box po namin ay assorted items po yun sa loob. Ang tawag po doon ay rice. Ang ibig sabihin po doon ay relief for indigents and individuals in crisis and emergencies. So assorted po ang laman ng kahon. Sa Binalbagan ay 200 boxes, 100 na 5 kilos rice at 50 na water containers. Sa La Carlota naman ay 400 rice boxes, 200 5 kilos na bigas at 100 water containers. Sa La Castellana naman, 200 rice boxes, 200 na 5 kilos rice and 100 water containers. Sa Moises Padilla, 269 rice boxes and 100 na 5 kilos rice. Sa Bago City, 400 kilos rice and 50 water containers. Sa Bacolod City, sa Barangay Monte Vista, Barangay Vista Alegre, Barangay Punta Taytay ay 150
kilos rice, 298 na rice boxes, and 205 na 5 kilos. So, tuloy-tuloy yung Oo, buong araw. Ngayon ay itutuloy namin yung lugar na apektado ng bagyong. And also, VP, recently, yung ICI, pumunta ng Davao City, nag-inspection ng mga flood control kit, yung VP, ano yung reaction sa district or district? Opo, nag-aantay tayo na merong managot, no? Sa mga budget insertions, sa mga ghost projects, sa mga substandard projects, and sa mga unfinished projects. Dahil alam naman natin no, na kadalasan yung unfinished projects ay corruption din yan. Dahil binigay na yung budget para sa project dahil sa corruption, nagkulang yung budget, kaya humihingi na naman ulit ng dagdag na budget. Kaya meron tayong mga unfinished projects. Pero kung makikita mo, napakalaki na ng budget na inilaan doon. Last question, VP. Message sa mga nagsasalanta ng bagong team all over Philippines. Oo, yes. So ngayon, no, nasa Negros kami, bukas nasa Cebu kami, habang inaantay namin yung assessment ng iba pang mga lugar na apektado ng bagyong Uwan, inilan muna namin ang Negros at Cebu dahil sa bagyong Pino. Kanina, kung narinig ninyo, ay inisa-isa ko sa mga tao. Pinasagot ko sa kanila kung ano ba yung mga kailangan natin na paghanda sa panahon na lalo-lalo na ng pagbaha at bagyo. Dahil yun yung pinakamadalas na disaster sa ating iba't ibang lugar sa bansa. So nakita ninyo na isa-isa namin sa mga tao. Ano ba yung unang gagawin natin? Una, magdasal. Pangalawa, ayusin ang ating mga gamit. Pangatlo, alamin natin na saan ang ating mga evacuation center. Handa ang ating mga gamot, ang cellphone, ang power bank. At kanina may natutunan ako, kailangan merong load. Dahil mahirap na meron tayong cellphone, hindi naman tayo makapagtawag o makapag-text o wala tayong data para tumawag sa ibang tao para humingi ng tulong o magbigay man lang ng update kung ano nangyayari sa atin. So yun, iniisa-isa ko sa mga tao at pinapaalala ko sa kanila na at ini-illustrate ko sa kanila ano ba ang nangyayari kapag nagpapanik tayo kasi hindi natin alam kung ano gagawin natin. Kaya napaka-importante na alam ng mga tao isa-isa kung ano yung listahan na mga dapat nilang gawin para hindi sila magpanik. VP, napag-follow up ba yung Malacanang Defense First Lady Lisa Marcos's book launch concert event during Pino Onslaught last week. Hindi po ito pagsusuot ng costume tulad ng Snow White para mag-party-party. Hindi naman ito sagot eh. Hindi ito sagot doon sa tanong kung bakit merong mga party sa panahon na binabaha yung ating mga kababayan. Hindi na pwede ngayon sa atin na hindi sinasagot yung tanong. Dapat, kapag tinanong ang Office of the President o ang Palace at sinabihan sila na kailangan yung sumagot, dapat kailangan nila sumagot ng maayos kung ano ba yung kanilang explanation. Hindi na pwede ngayon sa panahon na ito na aatake ka ng ibang tao para lang makalimutan kung ano ba yung totoong issue. Vice, ang reaction mo for your survey, for latest survey, tumaas agad at bumaba. What is your reaction? Reaction about your survey? Kami no, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, patuloy pa rin yung trabaho namin. Kung ano yung sinabi namin doon sa mga kababayan natin na ito yung mga projects namin, patuloy pa rin yun na gagawin ng Office of the Vice President. Tumaas man o bumaba man ang approval rating, tumaas man o bumaba man ang trust rating, ay nandun pa rin yung obligasyon namin na magtrabaho para sa ating bayan at magserbisyo para sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa panayam kay BP Sara Duterte ng mga media, no? At ayun nga, sinabi ni BP Sara na si Senador Bato ay maghanda na. Yung bang mag-ano daw, kailangan niya daw mag-hire ng abogado na talagang yung ano, yung veterano mga kababayan, lalo na sa international, no? At ayun, sinabi din dito ni BP Sara yung patungkol sa aligasyon ni Montulfo. So ano masasabi nyo dito mga kababayan sa pahayag ni BP Sara? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.